Ipinutok na sana ni Grace ang baril kay Cortez, ngunit wala pala itong bala at nabawi ni Cortez ang baril mula kay Grace. Pinabalik na niya kaagad si Grace sa silda nito at hindi na niya itinuloy ang kanyang masamang binabalak para sa dalaga. Pumunta si Lazar sa event upang ilabas ang lahat ng kanyang masamang loob kay Jaime at isisiwalat na sana niya ang lahat ng baho na ginawa ni Jaime para sa pamilyang sagrado at pati na ang nagawang krimen ng JSX. Ngunit pinigilan siya ni Rafael at pinapaalala sa kanya na mapapahamak lamang si Danica sa kanyang ginagawa. Buti na lamang nakinig si Lazar kay Rafael. At nagalit naman si Jaime sa iskandalo na ginawa ni Elazar sa event. Sa pagbabalik ni Grace sa silda, nagtataka na lamang silang lahat at pati na si Mang Istong kung bakit nakaganyan ang itsura ni Grace. Nagtanong silang lahat kay Grace kung ano ang kanilang ginawa sa kanya, pero hindi nagsasalita si Grace at umiyak lamang ito. Napaiyak na lamang si Mang Istong sa sinapit ng kanyang anak. Gayunpaman, napabilib si Jaime sa ginawa ni Elazar kanina, pero sa kabila nito ay ligtas pa rin siya. Sinabihan ni Jaime si Elazar sa ginawa niya iyon, hindi ba siya nag-iisip? Para bang wala na siyang pakialam sa kalagayan ni Danica. Nakiusap si Elazar sa kanyang kuya na ilabas na niya ang kanyang anak. Ang sabi ni Jaime na hindi siya tumupad sa usapan. Ang sabi ni Elazar na siyang hindi tumupad sa usapan. Tinanggap niya ang lahat ng akusasyon para sa kanya. Hindi niya ito idiniin sa pagtangka sa buhay niya. Ang sabi ni Jaime na dapat sana sinigurado na niya na mapatay si Elazar noon. Ang sabi ni Elazar na sinunod niya ang lahat ng kanyang gusto kaya ilabas na niya si Danica. Ang sabi ni Jaime na hindi pa ito ang tamang panahon para ibalik sa kanya si Danica at malapit na niyang makasama ang mga kriminal. Nagalit si Elazar sa mga sinasabi na kanyang kuya kaya sinakal niya ito at sabay sabi na wala siyang pakialam kung ano ang kanyang gustong gawin sa kanya. Siguraduhin lamang niya na buhay si Danica. Lumapit si Rafael kay Elazar para awatin ito at sinabihan din niya kanyang tito Elazar na pinapalala lamang niya ang sitwasyon at umalis na nga si Elazar. Humingi ng sorry si Jaime sa lahat ng ginawang gulo ng kanyang kapatid na si Lazar kanina at nagdadrama naman si Jaime na nasaktan siya sa tuluyang lumayo ang loob sa kanya ni Lazar pero may pumalit. At dito na nga ipinakilala ni Jaime sa lahat ang kanilang relasyon ni Divine at engaged na silang dalawa nito. Habang si Rafael tinawagan niya si Major para tanungin kung nasaan na siya. Ang sabi ni Major na nakasunod pa rin siya kay Jaime ngayon at mukhang sa bahay naman ang diretsyo nito. Ang sabi ni Rafael na imposible na itatago na kanyang tito Jaime sa kanyang bahay si Danica. At nagtanong din siya kay Major kung ano nang balita kay Eric Marquez. Ang sabi ni Major na pinagtanong-tanong na rin niya ito sa mga kapitbahay, matagal na daw hindi umuwi si Marquez. Kaya inutusan ni Rafael si Major na mag-assign siya ng isang tao para magmamanman sa bahay ni Marquez dahil sigurado siya na uuwi ito. Nakalabas naman si Mang Istong at Grace sa kulungan at sumisigaw pa rin sila ng hustisya para kay Moises at higit sa lahat kay Grace na pinagtangkaan itong gasain habang nakakulong sila. Nagalit si Major nung nakita niya sa balita ang sinapit ni Grace na tinangkaan itong gahasain at nalaman naman ni Rafael ang sitwasyon ni Grace ngayon. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.